Ang Baguio City ay isang first-class na highly urbanized city sa Cordillera Administrative Region. Ito ay may taas na 4,810 feet above the sea level na siyang dahilan ng malamig na klima sa lugar na dinarayo ng maraming tao at turista lalo na sa tag-init, kung saan ay tinagurian itong summer capital ng ating bansa. At kilala din ang Baguio sa magagandang mga orchids at nagtataasang pine trees na siyang nagbigay dito ng bansag na City of Pines. Ang Baguio ay dating tinatawag ng mga katutubo na Kafagway at ang pangalang Baguio ay nagsimula lamang noong tayo ay sakupi ng mga Amerikano. Ayon sa history, ang salitang Baguio ay nagmula sa lengguwahe ng mga katutubong Ibaloy na Bag-iw o Mos. Isa din ang Baguio sa may pinakamababang crime rate sa ating bansa. Kaya naman talagang marami ang mga turista na pumupunta dito taon-taon. Taong 2014 ay isang pangyayari ang gumulantang sa Baguio. Ito ay ang karumal-dumal na krimeng nangyari sa Kayang Street o mas kilala nila sa tawag na Kayang Massacre. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. April 6, 2014 ay nagkagulo sa 3rd Kayang Street sa Kayang Hilltop sa Baguio City. Umaalingaw-ngaw sa paligid ang sirena ng sasakyan ng mga pulis na agad na rumispinde sa nasabing krimen. Agad naman nilang sinecure ang crime scene para sa investigation at data gatherings. Ang krimen ay nangyari sa 4th floor ng Chan Building. Ito ay isang apartment building na matatagpuan sa loob ng palengke sa Baguio. Nang dumating ang mga authorities ay wala na ang mga biktima. Ito ay dinala sa Baguio General Hospital and Medical Center kung saan ay dineclare ni Dr. Laugan Rajiv na ang mga ito ay wala ng mga buhay upon arrival at inilipat na sa Funeraria Paz. Sa ginawang primary investigation, ayon kay Police Senior Inspector Angeline Amanga ng Scene of the Crime Operatives, na wala silang nakitang sign ng forced entry at senyales ng struggle sa lugar. Ayon din sa kanila, na ang nasabing krimen ay nangyari sa pagitan ng alas 3:30 at alas 6 ng hapon. Ang unit na inuupahan ng mga biktima ay nasa ika-4 na palapag ng gusali at ang mga unit na katabi nito sa nasabing area ay bakante. At ang nasabing gusali ay wala ding security. Bagamat ang gusali ay nasa palengke at maraming tao sa ibaba, ay walang nakamalay ng pangyayari marahil ay dahil sa tunog ng videoke sa ibaba at ang ingay na nanggagaling sa dami ng taong dumadaan. Ayon sa kanilang naging panayam kay May Fernandez na nakatira sa 5th floor ng pareho ding gusali, ay may nakita siyang lalaki na kumakatok sa unit ng mga biktima ng bandang alas 3:30 ng hapon. Nilarawan niya ito na 5 foot ang taas, medyo payat at maitim. Nakasuot ito ng green na sweatshirt at itim na short pants. Inakala niya na ito ay bumibisita lamang sa pamilya kaya hindi niya ito pinansin. Ang pamilya Nusiete ay nagmula sa La Union, ngunit dahil nga sa ang hanap buhay ay nasa Baguio City, ay umupa ang mga ito ng apartment sa nasabing lungsod. Kalilipat lamang ng pamilya sa nasabing apartment noong March 30, 2014, isang linggo bago mangyari ang trahedya. Masipag at madiskarte ang mag-asawang Vilma at Joey Nusiete. Kaya naman ay napalago ng mga ito ang kanilang pwesto sa Baguio public market at nakapagtayo din ng karinderya si Vilma na siyang kanilang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. At dahil sa bakasyon ang mga anak na sina Jacqueline na 19 years old at Joey Jr. na 9 years old ay naiiwan sa kanilang bahay kasama ang kanilang kasambahay na si Jonalyn Lozano. At katulad ng mga ordinaryong araw, noong April 6, 2014, ay umalis ng bahay ang mag-asawa at naiwan ang mga anak sa pangangalaga ni Jonalyn.
Si Vilma kasi ang personal na nagluluto ng kanyang mga tinitinda sa kanilang karinderya at mayroon siyang katulong na pinangalanan nilang Samantha. Ayon kay Vilma, nang bandang alas 5 ng hapon ay nakatanggap siya ng isang text message mula sa anak na dalaga. At ayon dito ay may isang lalaki sa kanilang bahay at hinahanap nito ang kanyang ama. Ayon din sa dalaga ay kilala niya ang nasabing bisita. At dahil nga sa abala sa kanyang ginagawa ay hindi niya ito pinansin. Nang mag-send siya ng text sa anak makalipas ang ilang minuto ay hindi na ito nagre-reply. Dakong alas 6, dahil sa walang natatanggap na reply mula sa anak, ay naisipan na ni Vilma na umuwi para tignan ang mga anak. Pagdating sa apartment ay patay ang ilaw sa loob at tila walang tao. Ang tanging liwanag lamang sa loob ng unit ay ang liwanag na nagmumula sa nakasinding TV. Nang magsimula siyang kumatok at tawagin ang mga anak at katulong, ay wala siyang natatanggap na sagot mula sa loob ng bahay. Kaya naman ay inutusan niya si Sam na magtungo sa caretaker ng nasabing paupahan para hiramin ang spare key ng mga ito para mabuksan ang pintuan. Bagamat kinakabahan na siya ay nanatili pa rin siyang kalmado at iniisip na baka nakatulog ang mga anak kaya walang sumasagot sa mga ito. Pagdating ng duplicate key ay agad na binuksan ni Vilma ang pintuan ng bahay. At dahil wala ang mga anak sa sala ay agad niyang tinungo ang silid ng kanyang anak na panganay na si Jacqueline. At doon na nga niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak. May mga tama ito ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at naliligo sa kanyang sariling dugo. Sa kabilang silid naman ay nakita ni Vilma na nakahilata sa kanyang kama ang duguang katawan ng anak na bunsong si Joey Jr., ang kasambahay nila na si Jonalyn at ang mga kalaro ng anak na sina Dave John de Guzman, 7 years old, at Raymond Del Mundo na 9 years old pa lamang. Hindi alam ni Vilma kung ano ang gagawin. Basta ang alam niya ay binuhat niya ang isa sa mga bata at agad na tinakbo sa baba ng apartment habang sumisigaw ng tulong para maidala ang mga biktima sa ospital. Sa kanyang pagbaba ay nakita siya ng ama ng isa pa sa mga biktima na si Dave John at nang makita niya na ang anak na siyang buhat-buhat ng natatarantang si Vilma ay agad siyang lumapit at tila nanlambot ang kanyang mga tuhod nang makita ang duguang katawan ng anak. At tulad nga ng nasabi, ang mga biktima ay agad na idinala sa ospital subalit huli na ang lahat. Idineklara ang mga ito na dead on arrival. Sa crime scene ay may nakita silang duguang pares ng short pants at sinturon na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng suspect. Nang ipakita ito ng mga investigador sa mag-asawang Nosyete, ay hindi nila kilala ang may-ari nito. Hanggang sa lumapit sa kanila si Sam at ayon sa kanya ay kilala niya kung sino ang may-ari ng nasabing short pants at sinturon. Ito umano ay pagmamay-ari ng kanyang dating ka-live-in partner na si Philip Tolentino Avino alias Michael Geronimo. Binili niya umano ang nasabing sinturon, ngunit dahil hindi magkasya sa kanya, ay ibinigay niya ito sa dating kinakasama. Hiwalay na raw ang dalawa dahil sa seloso ang nasabing lalaki, pero hindi umano ito pumayag at patuloy na binabantayan ang bawat kilos ng dalaga. Sa katunayan, 2 araw bago ang nasabing krimen ay pinuntahan siya ni Philip sa kanyang trabaho at pilit nitong kinuha ang kanyang cellphone at lagi din itong nakatanaw sa kanya. Binabantayan umano siya nito mula umaga hanggang sa siya ay makauwi. Dahil sa nasabing pahayag ng dalaga, ay agad na ikinasa ng mga authorities ang isang malawakang manhunt para arestuhin si Philip Tolentino Avino alias Michael Geronimo. Ang local government ng Baguio City ay nagbigay din ng pabuya na 100,000 pesos sa makakapagturo sa kinaroroonan nito. Ayon yan kay Senior Superintendent Rolando Miranda, ang Baguio City Chief of Police. Ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap sila ng report mula sa Maynila
kung saan ay napag-alaman nila na sumuko ang suspect na si Philip Tolentino Alvino alias Michael Jeronimo sa Vice Mayor ng Manila na si Vice Mayor Isko Moreno. At iginiit nito na wala siyang kinalaman sa nasabing krimen. At ayon sa kanya, ay sumuko siya dahil sa natatakot para sa kanyang kaligtasan. Lalo na nga nang mabalitaan niyang may 100,000 pesos na reward para sa kanyang ulo. Agad naman siyang tinurn over sa Baguio City Police para humarap sa paglilitis. Napag-alaman din ng mga authorities na si Philip Tolentino Alvino ay may active na warrant of arrest sa Sampaloc, Manila dahil sa kasong panggagahasa umano nito sa kanilang 13 years old na kasambahay. Kaya naman ay tinungo nito ang Baguio at nagtrabaho doon bilang isang kargador sa palengke kung saan ay nagpakilala ito sa pangalan na Michael Jeronimo. Ayon kay Philip, ay wala siyang kinalaman sa nasabing krimen at sinabi pa niya na totoong galing siya sa bahay ng mga Nosyete, ngunit para lamang umano kausapin ang kinakasama na si Sam dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. At nang mga oras na mangyari ang krimen, ay nakasakay na siya ng bus papuntang Pasay. Ayon pa dito, ay nakita niya ang dating kinakasama na si Sam na may kausap na mga lalaki at nang kanyang sinundan ay nakita niya ang mga ito na pumasok sa loob ng bahay ng mga biktima. At ayon din sa kanya, ay pagnanakaw ang motibo ng mga ito ngunit dahil walang nakitang pera, ay pinatay ng mga ito ang mga biktima. Ngunit pinabulaanan naman ito ni Vilma Nosyete dahil ayon sa kanya ay maghapon niyang kasama si Sam ng araw na mangyari ang nasabing krimen. Ayon sa autopsy report, si Jacqueline ay nagtamo ng 18 stab wounds. Ang 9 years old na si Joey Jr. ay nagtamo naman ng 14 na mga stab wounds. Ang housemaid na si Jonalyn ay nakitaan ng 12 stab wounds at ang mga musmos na si Dave Jan ay 8 stab wounds, 5 stab wounds naman ang tinamo ni Raymond Del Mundo. At ayon din sa mga authorities na ang mga nasabing stab wounds ay nagmula sa isang double-bladed na kutsilyo na kung saan ay hindi na natagpuan ng mga investigador. May nakuha din silang mga DNA ng suspect sa crime scene at dahil dito ay official nang sinampahan ng Prosecutor's Office ng Baguio City si Philip Tolentino Alvino ng kasong multiple murder. Sa ginawang arraignment ng kaso ay nag-plea si Philip ng not guilty sa kasong isinampa sa kanya ng prosecutors. At dito na nga nagsimula ang mahabang proseso ng paglilitis sa nasabing kaso na umabot ng 2 taon. Dahil sa naiwang DNA nito sa crime scene, dahil sa mga panahong iyon ang DNA print ay nire-recognize na ng ating batas bilang isang unique at epektibong pamamaraan para mas madaling makilala ang suspect ng isang krimen. At ayon na din sa salaysay ni Kagawad Manangan at Amelita Fernandez, kung saan ay positibong kinilala ng mga ito ang suspect na siyang nakita nilang tao sa lugar nang mangyari ang krimen. Kahit pa nga pinagdiinan ng defense na siya ay wala sa lugar nang mangyari ang trahedya, ay tila nawala nito ng merit dahil sa maraming ebidensyang nagtuturo na ito ay nasa lugar ng pinangyarihan ng nasambing karumal-dumal na pangyayari. At hindi rin nakapagbigay ang defense ng ebidensyang magpapatunay sa kanilang claim at hindi nga nagawa ng suspect na tumayo sa harap ng hukuman para ipagtanggol ang kanyang alibay. Kaya naman, noong January 28, 2016, ay nagbaba ng desisyon ang Regional Trial Court ng Baguio City, Branch 4, kung saan ayon sa hukuman na si Philip Tolentino Alvino ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong 5 counts ng murder at sinintensyahan ng maximum penalty na reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong in each count of murder with no eligibility for parole. Sa 12 pahina ng desisyon na binigay ni Judge Mia Joy Cawid, ang judge na inatasang humawak ng kaso ay iniutos nito na dapat na magbayad ang suspect sa mga naulila na magkapatid
na Jacqueline at Joey Nociete Jr. ng halagang 336,000 para sa damages. Sa mga naulila ni Dave Chan de Guzman ng 40,800, kay Raymond Del Mundo ng 79,000 at sa mga naulila ni Jonelyn Lozano ng halagang 70,000 at iniutos niya din na dapat na magbayad ang suspect ng halagang 50,000 sa bawat isa para sa civil indemnity, 50,000 bawat isa para sa moral damages, 25,000 para sa exemplary damages, at ang nasabing halaga ay may interes na 6% per annum bilang pagsunod sa ating batas. Ayon sa isang panayam kay Judge Kawid, ay sinabi nito na dapat sana ay napatawan nito ng parusang kamatayan dahil sa brutal na pagpatay nito sa mga batang biktima. Ngunit dahil nga sa ang ating bansa ay walang death sentence, ay tanging reklusyon perpetua lamang umano ang kaya niyang ibigay na hatol alinsunod sa ating batas. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwentong aking ibinahagi. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga video. Huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin tungkol po sa ating tinalakay sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.